Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Dumaan po sa FYP page ko ang interview ni Anthony Tabernag to the fourth richest man in the Philippines, and that is no other than si Ramon Ang. Ramon Ang is the owner of San Miguel Corporation at marami pang korporasyon. Siya ay batang tondo. He's also Filipino-Chinese. Kaya nga, when yung interview niya, dumaan po talagang sinabi ko, grabe, ang daming kapupulutan na aral to. Kaya that's the reason why I'm going to watch the video raw right now. Raw. Hindi ko pa napapanood. I just saw snippets but I want to respond and react sa mga sinasabi ni Ramon Ang. So, samahan niyo ako. Let us do a commentary video. Let's watch this. Alam mo naman ako, hindi ako maarting tao. Kung minsan, pagbaba ng kotse, kung ano nadampot, susuting ko. May pupuntan. Walang nadalang sombrero. Kung ano makuha, yun na lang. Opo. Napaka-simple nyo. Ito yung pupunta po ako dito. Well, ngayon, buti nga kayo. Parang medyo maganda-ganda yung chinelas. Yung nakaraan, pantulog pa yata yung chinelas na... Hindi naman. Kwento ko sa iyo. Opo. Alam mo, pag tumatanda ka, huwag ka nagsasapatos na masikip. Pag tumatanda ka, nasa bahay ka o nasa opisina ka, mag-sandals ka lang. Ito, sandals to. Opo. Yung sandals, nakakagalaw yung dugo mo mabuti. Kaya you feel very comfortable. Alam mo, sa opisina, minsan 12 hours tayo rito. Kung may dinner nga, abutin ka pa ng 16 hours. Kung nakasapatos ka, masisikip na leather, para lang gwapo ka, wala na, hindi ka na makahinga. Grabe naman talaga, yun, no? Parang sinasabi kasi ni Anthony na napakasimple niyang tao. Kung ano madampot lang niya, yan daw sinusuot daw niya. At yun nga, nakasandals lang siya. Okay, simple siyang tao. Pero for your education, guys, I'm a collector of paintings. Collector ako ng paintings. Yung tatlong paintings na nasa likod po ng bahay ni Mr. Ramon Ang or sa opisina ni Ramon Ang ay gawa po ng isang popular at tanyag na artist na walang iba kundi si Sanso. And FYI po, ang kada presyo ng painting ng isang panel na yan ay hindi bababa ng 10 milyon. Bakit po siya nag-i-invest siguro sa paintings? Honestly, hindi lang dahil maganda siya. It appreciates in value. Ayan yan pa lang, umpisa pa lang hindi pa talaga tayo nakakapulot sa kanya, pinag-oobserbahan ko lang siya. Itong mga 10 million pesos per painting na yan, bigyan mo ng 5 taon at kung mawala pa yung painter na yan, aabot ng dodoble at triple na po ang presyo. Yan pa lang yan. Balikan natin ang talakayan nila. Sabi nila, bilyonaryo, pang ilan sa pinakamayamang Pilipino, sabi ng Forbes magazine, pang ilan po kayo. Pero ang pormahan nyo, palagay ko, minsan pagka medyo nabihisan ako ng misis, mas mahal pa suot ko kaysa sa inyo. Bakit po ba ganun ang style ninyo? Okay, ang buhay natin dapat, huwag natin isipin yung pera-pera kung magkano pera mo. Ang kailangan natin maalala, gano'ng karaming tao matutulungan natin. At kung paano gumaang ang buhay ng mga taong makakasama natin. Yung pera, measurement yun. Para sa akin, hindi yun ang measurement ng success in life Ang success in life measurement is, ang saya mo kasi, natulungan ko yung mga kaibigan niya, nagkatrabaho na mabuti. Yung mga batang yan, napag-aral natin. Yun ang kasiyahan ng buhay. Grabe naman talaga, mga friendship. Ang sarap talagang makinig sa mga taong ganito, no? Alam mo, relate na relate ako kay Mr. Ramon Ang, hindi dahil sa marami ako ng pera tulad niya, no? Malayo. I believe it all started when I started also with nothing. Ang habol ko lang talaga pera. Alam mo, given an opportunity to ask him, definitely when he started, all of us started, ang goal natin kumita ng pera. Do you agree? Pero pagkatapos ng pera, ito yung na-realize ko ang next na goal natin, kumita na tayo, hindi na natin kailangan ng pera kasi namimit na yung needs. Gusto na natin success. Tagumpay na. Tagumpay. That's the second stage. After money, we want success. Yung parang ma-recognize ka na, ma-acknowledge ka na ng tao, may mga awards ka na, hindi na pera kasi namimit mo na Pero itong pinag-uusapan po ngayon ni Mr. Ramon Ang, you can start with money and then ang habol mo next stage is success. Pero alam mo, yung tumulong sa kapwa, mabigyan ng trabaho, edukasyon, yung mga ibang tao, it's not anymore money, it's not about success. It's all about the word called significance. I'm not saying that ka-level ko siya napakalayo. Parang sinasabi ko lang, ganun din ang process ko.
Pera ang habol ko. At my very, parang little own way, yung mga kaiponaryo, especially those people who are following me, you know this, I've created some success in radio, TV, may mga awards na rin po tayo, social media, recognized na rin tayo. Hindi na yun ang habol ko eh. Parang ilang awards pa bang kailangan ko? Kailangan ko ngayon, alam mo, is makita ka, ikaw mismo ang nanonood ng channel na ito, itong episode na ito. Gusto kong makita ka na makalabas ka sa utang, makaipon ka, makapagnegosyo ka, makapag-invest ka, gumanda buhay mo. Yan ang gusto ko. Just like what Mr. Ramon Ang is mentioning, we don't see any more satisfaction in buying a new car, a new house. Hindi na yun eh. Nice to have, but it doesn't give you meaning. Kaya nga relate na relate talaga ako, no? Kaya para sa mga taong hindi pa dumadaan nun, okay lang, first stage mo yan, second stage mo, after money, success, third stage mo, significance. Grabe to. Woo! Nakakatindig balahibo to. Ano kaya pang pinag-usapan nila next? Let's watch this. Yaman. Numbers lang yun eh. Meron kang 100 piso o meron kang 100,000 piso. Pare-pareho na yan eh. How many times can we eat in a day? 2 times? Pwede ka ba kumain araw-araw ng baboy? Adobo? Maimpacho ka. Pwede ka ba kumain ng steak araw-araw? Impacho rin. Nowadays, laging iniisip ko is, we eat to live. Parang kumain ka para mabuhay ka. Huwag yun mabubuhay ka para lang kumain na masarap. Masama yun. In as much as possible, tinatry ko maging simple living lang. Kung may pagkakataon nga ako, pinakamasaya ko sa buhay, yung nagpapahinga ko, o makita ko yung mga anak ko, o makita ko yung mga apo ko, yun ang pinakamasaya ko sa buhay. Nakakatakot na tong mga sinasabi niya. Kasi first time ko lang napakinggan to, si Ramon Ang. Parang, you know what, habang nagsasalita siya, I can hear myself in him. Guys, kung narinig niyo na tong sinabi ko, I came from nothing to something. Guminhawa ang buhay. Pero this is what I've realized after creating money and success. Kahit 7 ang bahay na mabibili ko gabi-gabi, ilang kama matutulugan ko? 1. Kahit 7 ang sasakyan na mabibili ko paglalabas ako, ilan ang masasakyan kong sasakyan? 1. Kahit kaya kong kumain ng breakfast, lunch, dinner ng buffet, pag araw-araw kong ginagawa yun, maaga kong makikita si Lord. Yun na yun eh. Parang ang kaligayahan na po, yun nga, hindi na po yung bagay eh. Yung habol mo na talaga is simpleng buhay. Ang habol mo na talaga, yung ano yung magbibigay sa'yo ng ligaya talaga. And that is family, relationship, spending more time. Yes. Nag-uumpisa ka. Yes, ikaw nakikinig, ikaw nanonood, nag-uumpisa ka, walang-wala ka pa. Hindi mo pa maintindihan tong sinasabi ko. Pero dadaanan mo rin yan. Pagka pera, nakinita mo na, ang next, success, pagkatapos yan, significance na. Yan, kasi wala, kaya na niyang bumili. Kaya na kainin, kaya na lahat eh. Pero hindi na yan ang mahalaga. Ay, grabe talaga, mga friendship. So right now, pag-uusapan naman po natin ang schedule ng isang Ramon Ang. Check natin kung paano niya dinidivide ang kanyang negosyo at the same time para sa kanyang pamilya. Linggo. Every Sunday morning, maaga pa lang, nagto-tollway inspection kami ng mga repair ng karsada, expansion ng mga karsada, new off-ramp, new on-ramp, mga ganyan. Babalik ako sa bahay ng mga 12:30. Tanghalian yun. Abutan ko yung mga anak at apo ko. Kasama ko kakain yun. Mga hanggang 2:30 o 3. Labas uli. Bisita uli ng ibang tollway. Trabaho pa rin. Pagbalik ko ng mga alas 6 yun, kasabay ko na naman kumakain ng hapunan yun. So, hindi ba sapat yun? Time management, ano? Opo. Kasi naman ako wala naman ako ibang bisyo. Hindi naman ako nagsusugal. Hindi naman ako nakikipag-inuman ng alak sa gabi. So yun, mga friendship, makikita po natin kahit na busy siya, pero he puts really priority with his family. And that is good, no? Kasi I can really relate also kung yung sa schedule ko araw-araw, everyday in the morning, Monday to Friday, 10 a.m., mag-budget tayo with Tintin Babaw, 10 to 11. And after that, ang ginagawa ko, gumagawa na ako ng content. After that, yun, kung may mga meetings, kung may mga seminars, lumalabas po ko. And I make sure every night, kahit na Luzon, Visayas, Mindanao, nag-aeroplano ako, I make sure I come back at night time to spend time with my family. So prayer time yan. Kahit na alas 11, alas 12, yun, uuwi talaga ako para makasama ko yung pamilya ko. That is what I've realized also, no? Yung parang, yung philosophy,
na paniniwala ko na no amount of success in business in society can compensate for failure in the family. And the reason why we are working, it's not for money, it's to really enjoy with the family. Do you agree? Kaya nga para sa ating mga kababayan na nawawalay po sa kanilang mga mahal sa buhay, sana ang layunin po natin, hindi po tayo nandyan pang forever. Doon tayo, pansamantala, para makabalik tayo kasama ng ating pamilya, para ma-enjoy natin ang ating oras at pinagpaguran na kasama ang pamilya. So right now, aalamin naman natin kung ano naman philosophy ng isang Ramon Ang when it comes to all of his riches. Anong gagawin niya sa kayamanan pag siya ay wala na sa mundong ibabaw na ito? Bubuksan ko yung ataul ko, wala akong dadalhin. Ganon din yun. Kanya lang, habang buhay tayo at habang healthy pa tayo, gawin natin lahat na magagawa natin para sa pamilya natin at para sa bayan. Wow naman, makikita mo talaga na talagang pagka umabot ka na sa punto ng isang buhay, hindi na talaga para sa sariling iniisip mo. You get fulfillment and satisfaction in helping, number one, your family, your loved ones, and then kung ano ba ng mission and passion mo sa buhay. In the case of Mr. Ramon, ang mission and passion niya, hindi lang pamilya, kundi ang bayan. Diba? Tumutulong na talaga siya. It's time to give back because I came from nothing. And on my end right now, ang mission ko and passion ko talaga is to help Filipinos to become wealthy and debt-free. Bawat Pilipino dapat maging imponaryo. Nakikita ko talaga darating ang panahon talaga giginhawa ang buhay, especially ng mga followers ko. Makakaipon, tapos makapagnegosyo, tapos makakapag-invest, makakapag-retire ng That gives me so much joy. May tinanong naman si Tonying na sinabi nga niya, pinangarap mo ba na ikaw nga abutin yung pangarap na naabot mo ngayon? Yung maliit po ba kayo, naisip niyong aabutin niyo yung ganitong sitwasyon? Alam mo, yung mga nagpaplanong maging somebody o yung mga nagpaplanong parang entitled, hindi yun nila ma-achieve yun. Lahat ito na mangyayari sa iyo ay bigay lamang ng Diyos sa iyo. Bigay ng Diyos sa buhay ng tao yun. Kung ano yung kapalaran mo, yun. Ako, hindi ako nagplano ng kahit ano. Ako nung maliit ako, nag-aral ako ng ordinaryong eskwelahan, lumaki ako sa Tondo, wala naman akong planong kailangan magkakotse na maganda o kumain ng kung ano. Wala po akong ganung plano. Araw-araw lang po trabaho. Ngayon, kung may konting swerte, sige. Kung wala, pasensya. Ano mang kinakain ko araw-araw? Kung anong kinakain ng empleyado ng San Miguel araw-araw? Yan ang kinakain ko. Pwede mo itanong kahit sino waiter dito. Yung kinain ko kanina, isang cup na rice, may isang soup, o hinalo ko yung sabaw doon sa kanin. Kinain ko, tapos na. O, binigyan ako kanina ni Jan, ng isang perasong bangus. Kinain ko rin yung bangus niyon. Busog na nga ako Kinakantsawan na nga ako, marami na ako kumain Ibig sabihin, yung pera hindi mo madadala. Kaya huwag mo jujusin ng pera. Yung pera is meant to be shared, is meant to be used to help our country, our people. Huwag tayo magdamot sa mga kababayan natin. Ang ganda na sinagot niya. Ang sagot niya is yun talagang tinadhana talaga ni Lord. Totoo yun. I believe in that because many are the plans in a man's heart but in the end, it's the Lord's plan that prevails. Kahit na gusto mong yumaman pero pagka hindi mo papanahon, wala ka talagang magagawa. Kaya kailangan maghintay. At saka, alam niya talaga yung purpose ng blessing. It's meant to be shared. Hindi mo madadala sa hukay yan. Hindi madadala sa afterlife yan. And I also believe in that philosophy. The reason why God wants to bless you and me so that we can become a blessing to others. Yun tayo, maging pagpala sa ibang tao, sa kapwa. Ganun din naman. Diba? Kung bakit ka ba isang breadwinner ka, isang tatay ka para sa pamilya mo, para sa asawa mo. Kung ikaw isang OFW, para sa pamilya mo. Pag ikaw ang breadwinner, single ka para sa magulang mo, sa kapatid mo. Lahat po tayo may dahilan Pero yun nga, sana it goes beyond pera lang. Guys, medyo mahaba-haba na tong usapan na ito. I think I will end up to this point. Grabe. Pero gagawa tayo ng part 2. Part 2 ng, again lang, review with Mr. Ramon Ang because I believe na very substantial to. Marami tayong pwedeng pag-aralan at matutunan. Kung babalikan po lang natin kung ano po natutunan talaga natin dito, makikita po natin napakasimple pong tao ni Mr. Ramon Ang. Number 2, what you see is what you get. Number 3, nag-umpisa siya sa wala, na taga-Tondo po siya, nangarap din po siya na ika nga maging matagumpay. I'm sure naging matagumpay.
Pero yun nga, sinabi nga niya, si Lord pa rin ang nagtadhana kung ikaw ay magiging matagumpay, hindi ang trabaho mo lang is magtrabaho. And number 5, na-realize niya that the purpose of blessing is not only for yourself. Kahit na ang yaman-yaman mo, hindi mo madadala talaga sa hukay. Ang purpose ng blessing is to become a blessing to others. Pero ang pinaka nagustuhan ko talaga, na sinabi niya talaga is, para saan ka ba talagang kumikita ng pera? Hindi para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo at para makatulong sa kapwa. For that, Mr. Ramon Ang, I will give you a round of applause. Mabuhay ka. Talagang mga batang Tondo, I was also from Tondo. Sanchez, Padre Alge, Jose Abad Santos, Nara, tumira din kami doon. So talagang relate talaga ako. Sino pa bang mga taga do? Si Isko Moreno, si Vice Ganda. Talagang malalim po ang hugot ng mga taga-Tondo. Kaya mga taga-Tondo, mabuhay po kayo. Dating kilala ang Tondo na kilabot, pero ngayon po ay kilala na po na talagang mga matatagumpay na tao po ay nanggaling po sa Tondo. Kaya may part 2 pa to. Kung nagustuhan nyo kung itong episode natin na ito, and if you would like to share your own personal comments and revelations and please use the comment section. I would love to hear from you, and please abangan nyo po ang part 2.